Kas POV. Hindi, uwi na tayo. Nakasimangot kong sagot kay Aldrin. Narinig kong mahina niyang pagtawa kasabay ng pagyakap niya mula sa likuran ko. Hindi naman ako nakakilos. Uy, nagsiselos ang mahal ko. Huwag kang ganyan. Ikaw lang mahal ko at wala akong balak na tumingin sa ibang babae. Narinig kong banggit niya kasabay ng paghalik niya sa may punong tenga ko. Hindi ko naman mapigilan ang biglang pagguhit ng ngiti sa labi ko. Ano ba? Para namang ang rupok ko na yata. Konting haplos lang napapawi na kagad ang inis na nararamdaman ko. Kani-kanina lang. Heist, ganito talaga siguro kapag umiibig ang isang tao. Hahamakin ng lahat, makuha lamang ang gusto. Totoo yan ha? Seryoso yan? Nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad ko namang naramdaman ang pagtango niya. Yes, promise, ikaw lang at wala ng iba. Narinig kong bigkas niya. Lalo naman ako nakaramdam ng kilig dahil sa sinabi niya. Naging maayos ang pagsasama naming dalawa ni Aldrin sa nakalipas na araw. Siguro nga wala na akong mahihiling pa. Naging makulay para sa akin ang mga araw na nagdaan. Walang araw na lumipas na hindi niya pinaramdam sa akin kung gaano ko kahalaga sa kanya. Talagang tinutuhanan na namin ang pagiging mag-asawa namin. Masaya ako syempre. Parang gusto ko nang yakapin ang kung anumang buhay namin dito sa Hacienda. Dahil sa wakas, umayos na rin ang panahon. Natuloy na rin ng ilang beses na nag-cancel ng bakasyon ng pinsan kong si Lucia. Kasama na rin ang asawa niya si Corton dito sa Hacienda. Halatang tuwa kina lolo at lola kaya naman nagpahanda sila ng iba't ibang klase ng pagkain. Masaya din ako dahil sa wakas makakasama ko ng pinsan ko dito sa Hacienda. Although ang alam ko, hindi naman sila magtatagal dahil nga buntis si Lucia at mas preferred pa rin nila na sa Manila siya manganak. Kasalukuyan akong nakatayo dito sa garden na mapansin kong sunod-sunod na pagpasok ng 3 sasakyan dito sa vicinity ng mansyon. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko na mapagtanto ko na sa wakas dumating na din sila Lucia. Dali-dali akong tumayo at lalong nagbunyi ang kalooban ko nang mapansin kong pagbaba ni Aldrin galing sa loob ng kotse. Yes, sinundo siya ni Lucia at Corton sa bahagi ng asyenda kung saan pwede maglanding ang chopper na sinakyan nila. Hindi na ako nakasama dahil tamad na tamad akong bumangon ng higaan kanina. Nandyan na sila? Nakangiting tanong ko kay Aldrin pagkalapit niya sa akin. Nakangiti naman siyang tumango hanggang sa naramdaman kong pag-akbay niya sa akin. Naramdaman ko rin ang pagdampi ng labi niya sa noo ko, kaya hindi ko mapigilan ang mapapikit. Buong pagmamahal akong napayakap sa kanya. Lalong lumuwang ang pagkakangiti sa labi ko nang mapansin ko ng pagbaba ng pinsan kong si Lucia sa loob ng kotse. Grabe, ang laki na pala talaga ng tiyan niya. Feeling ko tuloy kambal ang magiging panganay nilang dalawa ni Corton. Rika! Narinig kong sigaw niya nang mapansin niya na nakatanaw ako sa kanila. Wala sa sariling kumalas ako sa pagkakayapos ko kay Aldrin at nagmamadaling naglakad palapit sa kanila. Lucia, Kas! Nakangiting bigas ko. Nang makalapit kami sa isa't isa'y kagad ko siyang hinawakan sa kanyang kamay at nakipagbeso sa kanya. Kamusta ka dito sa Hacienda? Aba, mukhang blooming ka ha? Nakangiti niyang tanong sa akin habang pinagmamasdan niya ako. Akmang sasagot pa sana ako nang muli kong naramdaman ang braso ni Aldrin na pumulupot sa bewang ko. Ano ba itong asawa ko? Alam niyang nag-uusap pa kami ng pinsan ko eh. Dapat i-welcome niya rin ang kapatid niyang si Corton at huwag ako itong inaatupag niya. Wow! Tama ba itong nakikita ko? I am so happy for the both of you guys. Sabi ko na nga ba, bagay kayo eh. Nakangiting bigkas ni Lucia sa akin. Hindi ko tuloy mapigilang mapaguhit ng masayang ngiti sa labi ko dahil sa sinabi niya. Siyempre naman, alam kong bagay kaming dalawa ni Aldrin no? At sigurado ako na si Aldrin lang ang gusto kong makasama habang buhay. Nasa ganun kaming pag-uusap nang biglang dumating sila lolo at lola. Masaya nilang sinalubong sina Lucia at Corton. Kaya ilang saglit lang magkaagapi na kaming naglakad papasok ng mansyon. Diretso kami sa kusina kung saan naghihintay sa amin ng iba't ibang putahe ng pagkain na ipinahanda nila lola at lolo para kina Corton. Habang kumakain, puro masasayang topic lang ang napag-usapan namin. Since dito sa probinsyang ito, halos lumaki ang pinsan ko si Lucia. May mga pinag-usapan silang hindi ko halos mag-gets. May nababanggit siyang nalalapit na fiesta at excited na raw itong pinsan ko
na dumalo dahil namimiss niya na daw ang mga kakilala niya at ilang mga kaibigan. Nabanggit niya pa nga ang best friend niyang si Sarah eh. Yung fiesta ba na tinutukoy mo Kas parang reunion? Hindi ko na napigilang pangsabat. Alanganin namang umiling ang masayahin kong pinsan na si Lucia. Halata talaga sa itsura niyang pagiging kontento sa buhay. Nope, basta saksihan mo na lang, tsak na mag-enjoy ka. Nakangiting sagot niya sa akin. Alanganin naman akong tumango. Pagkatapos ng masayang tanghalian na hinayaan na muna naming magpahinga ang mga bagong dating. Samantalang si Aldrin naman ay niyaya ko sa kwarto dahil parang gusto niya pa raw matulog. Maaga kasi siyang nagising kanina, kaya pinagbigyan ko na lang. Yun nga lang pagkapasok pa lang namin sa loob ng kwarto. Isang mapusok na halik na kagad ang binigay niya sa akin. Gets ko na kapag ganitong galawan ang pinapakita niya sa akin. Love, kaya sige na nga. Ano nga bang pwedeng gawin namin dito sa kwarto namin? Alangan naman na magtitigan lang kami, kailangan din naming makaubuo kaagad. Hehehe, pagkatapos naming marating ang rurok ng kaligayahan, pareho kami nakatulog. Nagising kaming gabi na at tapos nang kumain ng dinner ang lahat, kaya ang ending nag-akit na naman si Aldrin ng mga pwedeng makain dito sa kwarto namin. Siguro nga nasa stage pa kami ng honeymoon namin, pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ako magsasawa na iparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Maganda lang dahil maputi, pero sobrang pangit ng ugali. Ewan ko ba kung bakit nagustuhan niya ni Senyorito Aldrin. Kakababa ko lang para hintayin sanang pagdating ni Aldrin. Galing sa bukid na ito kaagad ang naulinagan ko. Wala sa sariling nilibot kong tingin sa paligid ko at ganun na lang ang pagtikwas ng kilay ko. Nang mapansin kong presensya ni Ivana, nakausap ang isa sa mga kasambahay na nakalimutan ko ang pangalan. Yes, si Ivana. Anong ginagawa ng babaeng ito dito sa mansyon? Don't tell me na dinadalaw niya si Aldrin para akitin. Ang alam ko hindi na sila connected dito sa mansyon pero libre silang tumira dito sa lupain ng mga Montalibano. Dahil sa serbisyo na ibinigay ng lola nito na dating yaya ni Aldrin. Tapos libre din ang pag-aaral nitong si Ivana kaya wala talagang dahilan para umapak siya dito sa mansyon. Maganda naman si Senyorita Rica. Mabait din at hindi pala utos. Never din namin siyang nakitang nagalit. Sa kabihira lang yung lumabas ng kwarto nila. Kung lalabas man kasama niya si Senyorito Aldrin. Sagot naman ng kausap niyang kasambahay. Kahit papaano natuwa naman siya sa sinabi niya. Anong mabait? Naku, feeling ko talaga, inakit niya lang si Senyorito Aldrin kaya bigla-biglang pagpapakasal eh. Sabi ni Lola Linda, wala naman daw jowa yan sa Senyorito kaya paano bigla na lang may inuwing asawa? Pumunta lang ng Manila para sa kasal ni Senyorito Corton. Tapos pag uwi may asawa kagad. Ano yun? Magic? Mahamang bigkas ng babaeng baduy na saksakan ng tsismosa. Ikaw naman Ivana, malay mo naman kung matagal na silang magkakilala. Saka galing din sa mayamang ang kanyang si Senyorita Rica. Gustong-gusto nga namin yan kasi siya. Mabait at bagay sila ni Senyorito Aldrin. Kinikilig namang sagot ng kausap niya. Napansin ko na kaagad na nagsalubong ang kilay ni Ivana. Dahil sa narinig. Ano ka ba Gina? Sino nagsabi sa'yo na magandang babaeng yun? Maputi lang siya pero hindi siya maganda no? Nakalabing sagot naman ni Ivana. Tingnan mo nga ang babaeng to, feeling ko pumunta lang siya dito sa mansyon para ibahaging himutok sa buhay. Siguro, pumunta lang siya dito sa mansyon para maghatid ng bad vibes. Malapitan nga, total wala pa naman si Aldrin at medyo matagal na rin akong walang nasusupalpal na epal. At ang kapal ng mukha niya ha, para sabihin na hindi kami bagay ni Aldrin. Bakit? Sinong babaeng bagay kay Aldrin? Siya ba na parang alambre ang buhok? Hindi ko na napigilan pang sarili ko't kaagad na ako naglakad palapit sa kanila. Kita kong takot na rumihistro sa mga mata ni Gina nang mapansin niyang presensya ko. Well, ligtas naman siya sa akin dahil puro positive ang sinasabi niya tungkol sa akin. Hindi katulad nitong si Ivana na pinaglihiyata sa ampalaya dahil napaka-bitter ng mga sinasabi. Anong sabi mo, babaeng mukhang ingron? Anong hatid na balita? Reporter ka ba tanghaling tapat naghahatid at sumasagap ka na ng balita? Kagad kong bigkas habang naglakad palapit sa kanila. Napansin ko naman ang pagkagulat sa mukha ni Ivana habang hindi makatingin ng diretso sa akin. Ano ka ngayon? Huling-huli ka sa akto. Maldita ka. Senyorita, pasensya na po. Pautal-utal na sagot ni Gina sa akin. Naalunok yata ni Ivana ang dila niya dahil hindi na nakapagsalita.
Pwede mo nang ituloy kung ano man ang trabaho mo. Iwasan mo makipag-usap sa mga taong maluwang ang tornilyo sa utak dahil baka mahawa ka. Seryosong bigkas ko kay Gina. Ewan ko kung naintindihan niya bang sinasabi ko dahil tumango lang siya at mabilis nang umalis. Naiwan naman kaming dalawa ni Ivana na halatang guilty sa mga lumabas sa bibig niya kani-kanina lang. Ikaw babae ka, akala mo ba hindi ko alam na may gusto ka sa asawa ko? Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na bawal pumasok ng mga outsider? Nandidilat ang mga matang tanong ko kay Ivana. Napansin kong natigilan ito kasabay ng sunod-sunod na pag-iling. Naku, wala po senyorita. Nandito lang ako dahil ano po, pinapasabi ni Lola na salamat daw po sa pagdaan nyo kahapon doon sa bahay namin. Bigkas niya na halata sa itsura nito na nagsisinungaling. Ninisihan ko naman siya kasabay ng paghagod ko ng tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Gusto mo ba akong subukan? Gusto mo bang makita kung paano ako magalit? Ivana, alam ko may gusto ka sa asawa ko. Pero ngayon pa lang, tigilan mo na yan ha. Sa lahat ng ayaw ko ay nakikitang may umaali-aligid sa asawa ko. Alam mo bang masama akong magalit? Kung ayaw niyang mapalayas kayo sa lupain na to, dumistansya ka sa asawa ko. At ayusin mo yung pag-uugali mo. Seryoso kong bigkas sa kanya. Pasensya ka na po, senyorita. Hindi na po mauulit. Promise po. Nangiyak-ngiyak na bigkas niya sa akin. Biglang nawalang tapang ng babaeng ito. Kulang lang pala sa sita para magising sa katotohanan eh. Okay, sabi mo yan ha. Alis na. Nainis kong bigkas sa kanya. Ayaw ko na rin siyang patulan. Taranta naman itong naglakad paalis habang hindi ko napigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko. Basic naman pala eh. Akala ko talaga may sabunutan pang magaganap. Ano yon? Ang galing kas ha? Astig yung ginawa mo. Magaya nga kapag may aali-aligiding babae kay Colton, mabilis ako napalingon nang marinig ko ang tuwang-tuwa na boses ng pinsan ko si Lucia. May kasama pang palakpa kaya hindi ko mapigilan ang matawa. Hindi ko malang namalay na nasa paligid lang pala siya. At mukhang narinig niyang komprontasyon na ginawa ko kay Ivana. Aba, natural. Hindi tayo padadaig sa mga yan, Kas. Ang gagwapo ng asawa natin at may tendency talaga na ang mga babae na mismong lalapit sa kanila. Kaya dapat tayo maging palaban, no? Nakangiti kong sagot sa pinsan kong si Lucia. Sa bagay, yan din ang panakot ko kay Corton. Ilang beses ko ring sinasabi sa kanya na kapag tumingin pa siya sa ibang babae, yari talaga siya sa akin. Puputulan ko siya at kakalbuhin ko naman ng babae. Ayun, awa ng Diyos, wala pa naman akong nababalitaan na aali-aligid sa kanya. Masayang sagot niya sa akin. Hindi ko mapigilang haguin ang tingin ng pinsan ko. Parang lalo yata siyang gumanda ngayong buntis siya. Hay, sana kapag nabuntis din ako kagaya din ako na blooming pa rin. Ano nga palang ginagawa mo dito sa labas? Nasaan si Corton? Nagtataka kong tanong kay Lucia. Hindi mo ba alam? Sumama siya kay Aldrin kanina. Pupunta daw sila sa palayan. Gusto ko nga sana sumama kaya lang bawal na akong sumakay ng kabayo eh. Kanina pa sana kita kakatukin sa room mo. Kaya lang nakatulog naman ako. Nakangiting sagot niya sa akin. Kaagad naman ako napatango. Hindi ko alam na sumama pala si Corton dahil hindi na ako lumabas ng kwarto kanina nang umalis si Aldrin. Natatamad kasi talaga ako. Ewan ko ba? Kakaibang nararamdaman ko sa sarili ko nitong mga nakaraang araw na hindi ko maintindihan. Siya nga pala, Kas. Plano ko maglibot tomorrow morning dun sa lugar kung saan ako lumaki. Gusto mo bang sumama? Nakangiting pagyayaya sa akin ni Lucia. Kaagad naman akong napatango. Talaga? Wow, mukhang exciting yan ha. Ayos yan para makita kong lugar kung saan ka dinala ng babaeng nag-aruga sa'yo, Kas. Kagad ko namang sang-ayon. Sure, teka, balita ko nagkakilala na kayo ni Sarah. Best friend ko yun. Anong masasabi mo sa kanya? Hindi ba mabait siya? Nakangiting sagot sa akin. Kaagad naman naglahong ngiti sa labi ko na sambitin niyang pangalan ng best friend niyang si Sarah. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayang tanggapin ang kalooban ko na isiping may crush sa akin. Ang lesbian na yon. Mukhang walang kamalay-malay itong pinsan ko sa tunay na katauhan ng best friend niya. Oo, na-meet ko na siya. Actually, 2 beses na pala kami nagkita. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Talaga? So anong masasabi mo sa kanya? Hindi ba ang bait niya?
Alam mo bang palagi ako nililibre ng babaeng yun? Saka pinapahiram niya rin palagi sa akin ng phone niya noon. Hindi kasi afford ni nanay na bilan ako ng phone eh. Nakangiting kwento sa akin ni Lucia. Mukhang proud talaga siya sa kaibigan niya kaya hindi ko natuloy malaman kung paano isisingit ng pagiging tibo ng kaibigan niyang iyon na hindi naman talaga lalaki ang hanap ni Sarah kung hindi babae din ang kamalas-malasan pa yung mukhang ako pa nga yatang natipuhan. Isipin ko pa lang na baka magkita na naman kami ni Sarah. Parang ayaw ko na lang tuloy sumama. Biglang naglaho ang excitement na naramdaman ko kani-kanina lang. Hindi rin ako sure kung papayag si Aldrin. Nasa masayang pag-uusap kaming dalawa ni Lucia nang biglang dumating si Aldrin. Kasama si Corton. Kanya-kanyang salubong kami ni Lucia sa mga asa-asawa namin. Bakit nandito ka sa labas? Mainit, sweetheart. Kaagad na bigkas ni Aldrin sa akin pagkatapos niya akong halikan sa aking labi. Parang gusto ko tuloy magsumbong sa kanya na nandito si Ivana at kung ano-anong mga salitang binitawan patungkol sa akin pero mamaya na lang siguro. Kapag nasa kwarto na kami para makapagkwento ako ng maayos, hinihintay kasi kita eh. Bakit ang tagal mo? Nakalabi kong tanong kay Aldrin. Napansin kong naglakad na papasok sa loob ng mansyon sila Lucia at Corton. Kaya kaming dalawa na lang ni Aldrin ang nandito sa labas. Pagkakataon ko na para makapaglambing ng sobra sa asawa ko. Maraming trabaho, buti na lang tinulungan ako ni kuya. Teka lang, kumain ka na ba ng lunch? Nakangiti nitong sagot sa akin. Kagad naman akong umiling sa tanong niya tungkol sa pagkain ng lunch. Hindi pa talaga dahil wala rin naman akong planong kumain ng lunch na hindi ko siya kasabay. Alam ko kasing umuwi siya tuwing tanghali para kumain, kaya nga nandito ako sa labas para abangan siya. Hindi pa eh, kain na tayo? Malambing ko sagot kay Aldrin. Napansin kong kaagad na nalukot ang mukha nito at seryoso akong tinitigan sa mga mata. Bakit hindi ka pa kumain? Alauna na ha? Seryoso niyang tanong. Kasi nga hinihintay nga kita, kung maaga kang umuwi, maaga din sana tayong nakakain. Nakalabi kong sagot sa kanya, hindi ko na pinansin ang pagiging seryoso niya. Sanay na ako't alam kong nag-aalala lang siya sa akin kaya siya ganito. Sorry, tinapos kasi namin dalawa ni kuya mga paperworks para hindi na kami bumalik mamaya. Nakangiti na nitong sagot sa akin. Tanggal ng biglang pagseseryoso niya, siguro dahil satisfied siya sa naging sagot ko. You mean, hindi na muna kayo babalik sa bukid? Nakangiti kong tanong sa kanya. Kagad naman siyang tumango. Yes, alam mo kung bakit? Dahil balak namin na ipasyal kayong dalawa ni Lucia mamaya sa bayan. Nakangiti niyang sagot sa akin. Kagad namang namilog ang mga mata ko sa tuwa. Talaga? Yes. Thank you, Aldrin. Bigas ko tumingkayad pa ako para bigyan siya ng malutong na halik sa pisngi. Malakas naman siyang natawa dahil sa ginawa kong iyon. So ano pang ginagawa natin dito sa labas? Pasok na tayo para makain na kita. Makakain na tayo bago tayo aalis para mamasyal. Nakangiti niya sagot sabay kindat sa akin. Pabiro ko naman siyang kinurot sa kanyang tagiliran dahil sa pagiging pilyo niya. Pasimple pang asawa kong ito eh. Mga ganitong pahiwatig niya, alam na alam ko na. Kilalang kilala ko na talaga ang ugali ng asawa ko. Mga pasimple niyang pahaging. Gets ko na kagad. Si Aldrin pa ba? Saksakan ang hilig nitong asawa ko. Parang hindi nakakaramdam ng pagod, makascore man lang. Iba raw kasi ang gabi at umaga at iba rin sa tanghali. Eksakto 3:00 ng hapon na kami nakaalis. Iisang sasakyan lang din naman ang sinakyan namin pero may nakabuntot sa amin ng mga tauhan ni Corton. Hindi talaga siguro umaalis ang asawa ng pinsan ko na walang kasamang mga bodyguards eh. Ang mall na tinutukoy nila ay halos mahigit 2 oras ang biyahe bago namin narating. Medyo malayo nga sa Hacienda Montelibano pero masasabi ko na medyo maunlad ng nasabing lugar. Marami na akong nakikitang matatayog na building at nagkalat na rin ang ilan sa mga sikat na mga food chain. Nakala ko sa Metro Manila ko lang makikita. May ilan din na mga sikat at mamahaling restaurant. Aldrin, I think pwede akong pumunta rito palagi kapag mabuboard ako sa mansyon. Marunong naman ako mag-drive eh. Nakangiti kong bigkas kay Aldrin. Dahil sa sobrang tuwa ko, akala ko talaga puro mga punot mga palayan na lang ang makikita ko sa buong paligid. May mall naman pala kung saan pwede ako makapag-shopping. Tamang-tama, feeling kong sisikip na mga damit ko, makakapamili na ako ng lahat ng mga pangangailangan ko. As if naman papayagan kitang mag-drive. Narinig kong sagot naman ni Aldrin sa akin. Wala sa sariling napahinto ako sa paghakbang at seryoso ko siyang tinitigan.
Anong sabi mo? Nakanguso kong tanong sa kanya. Malakas itong natawa kaya naman kaagad kaming nakaagaw ng atensyon ng mga taong nasa paligid namin. Kita ko pa nga ang pagkamangha sa kanilang mga mukha at narinig ko pang malakas na pagsambit ng isang babae sa pangalan ni Aldrin. Yes, mukhang kilala niya si Aldrin. Sa bagay, ilang oras lang ang layo ng lugar na ito sa asyenda kaya kilala talaga siguro ang mga Montalibano. Isa siguro sa dahilan kaya nagsama ng maraming bodyguard si Corton dahil dito. Sabi ko, hindi kita papayagang mag-drive. Halika na nga, alis na tayo. Baka mapaaway pa ako dito eh. Bakit ba ganyan ang suot mo? Narinig ko sagot ni Aldrin sa akin. Nagtaka pa nga ako nang punahin niyang kasuotan ko. Naka-miniskirt ako at body fit na blouse. Pinarisan ko yun ng puting sneakers at feeling ko nga napakasimple lang ng ayos ko. Hindi na rin ako masyadong naglagay ng bonggang makeup kaya ang feeling kong pangit ko eh. Anong problema sa suot ko, Mr. Montalibano? Huwag mong sabihing baduy itong attire ko kung hindi mamimili talaga ako ng bongga mamaya. Kunwaring naiinis kong sagot sa kanya. Akmang magpapatiuna na sana ako sa paglalakad para sundan sila Lucia at Corton. Pero mabilis niya akong nahawakan sa kamay. Pinagsalikop niyang aming mga palad bago kami pareho humakbang paalis. Heist, mali yatang pagpayag ko kay kuya na sumama tayo sa kanila eh. Etong pinakaayaw ko sa lahat, ang may mga lalaking tumititig sa'yo. Narinig kong bigkas niya. Sa narinig kong yon kay Aldrin, wala sa sariling inilibot kong tingin sa paligid at tama nga siya. Sa amin nakatutok ang tingin ng halos lahat, mapababae man or lalaki. Baka nagagandahan lang sila sa akin. Normal lang yan. Sa school maraming nagkakakrush sa akin eh. Yun nga lang hanggang tingin lang sila dahil ang alam nila masungit at snob daw ako. Nagmamalaking sagot ko naman kay Aldrin. Naramdaman ko naman ang lalong paghigpit ng pagkakahawak niya sa akin. Kaya wala sa sariling napahinto ako sa paghakbang at tumitig sa kanya. Ano bang problema mo? Bakit mainit ang ulo mo? Hoy Mr. Montalibano, para sabihin ko sa'yo, may sarili akong budget para sa shopping natin no? Don't get me wrong, kayang-kaya kong bilhin lahat ng gusto ko. Ang pinakaayaw ko lang sa lahat ay yung may nakikita kong kung makatitig sa'yo. Akala mo kakainin ka ng buo? Naiinis ako. Ang sarap sugurin at pagtatadyakan. Gigil niyang sambit sa akin. Wala sa sariling napahinto ako sa paghakbang at pasimpleng muling nilibot ang tingin sa paligid. Possessive lang ang peg. Ayaw niya may tumitingin sa akin na ibang lalaki. Tingin lang naman. Kakaiba din to si Aldrin eh. Lahat binibigyang kahulugan. Hindi ko na lang inintindi pa kung ano ang mutok niya dahil ayaw ko masirang araw na to. Hapon at konting oras na lang ang gugugulin ko sa pagsha-shopping. Hindi ko na alam kung nasaan na sila Lucia at baka nakarami ng pinsan ko. Samantalang heto ako, nakikinig sa mga himutok ni Aldrin sa buhay niya. Ano nga palang gusto mong bilhin, sweetheart? Mahinahong tanong sa akin ni Aldrin. Himala, mukhang mahinaw na siya ngayon. Siguro dahil medyo nakalayo na kami sa mga taong nakasunod ang tingin sa amin. Saglit akong nag-isip bago ko nakitang isang kilalang butik. Kaagad kong tinuro yun kay Aldrin at sabay na kaming naglakad papasok doon. Naging maayos naman ang sumunod na sandali. Matyagang nakabantay sa akin si Aldrin habang abala ako sa pamimili ng mga gusto kong bilhin. Lahat gusto ko basta mag-fit lang sa akin. Add to cart na yan. Isa pa, hindi ko rin kasi alam kung kailan ito masusundan. Kaya susulitin ko ng pagkakataong nandito ako sa mall. Sweetheart, matagal pa ba yan? Bilisan mo na para makaikot pa tayo. Narinig kong sambit ni Aldrin sa akin habang pinagmamasdan kong isang bag. Medyo pricey kasi talaga at kanina pa nagtatalong isipan ko kung bibilhin ko ba yung... Alam ko naman sa sarili kung hindi ko ito magagamit. Nasa asyenda kami at feeling ko talaga useless ang mga damit na pinili ko. Puro kasi dress yun eh. Feeling ko hindi ko magagamit lahat yun. Sa isang iglap, biglang nagbagong takbo ng isip ko. Napatingin ako sa mga damit na gusto ko na sanang bilhin kasabay ng aking pag-iling. Aldrin, wag na lang kaya. Hindi ko na lang bibili ng mga yan. Bigas ko kay Aldrin sabay iling. Binitawan ko na rin ng bag na kanina ko pahawak at akmang maglalakad na ako paalis nang mabilis akong hawakan ni Aldrin sa aking kamay.